So, ayun, what's up? What's up mga Kasana All TV? So, yun, mag-share lang ako ng naging journey ko dito sa pagpunta ko ng New Zealand. So, kasi maraming nagtatanong, maraming nagsisend ng request, message. Then, may mga nagko-comment kung ano ba daw yung agency ko. Paano ako nakapunta rito, paano ba mag-apply, mahirap ba makapasok ng New Zealand. So, honestly, hindi ako nag-apply through agency. Meron akong account sa workabroad.ph. So, parang ano siya, parang CV mo siya. So, nag-fill up lang ako, nilagay ko lang yung credential ko, personal, educational backgrounds, tsaka mga experience ko, skills. Work experience tsaka skills pala. Sorry. Then November 26 November 26 last year, 2022. Nag-email sa akin at nag-send ng message yung agency ko ngayon nung pagpunta ko rito. So, in-invite nila ako sa isang final interview with the employer. So, nagtaka naman ako kasi syempre interview agad with the employer kasi ang alam ko may initial interview pa yan. Tsaka o kaya may evaluation pa yan. So, as per the agency, na-evaluate na nila yung yung CV ko sa workabroad.ph. Then, ayun, sabi ko siguro totoo to, baka scam to. So, pinapakita ko sa mga kasama ko diyan sa shout out nga pala sa mga kumpare ko diyan na electrician na sa KGB na naka-deploy sa NLEX. Mga pare, alam niyo na. So, ayun, pinakita ko sa kanila. So, sabi nila baka daw totoo o hindi. So, sabi ko ako, totoo man o hindi, pupuntahan ko kasi meron ngang Qatar na totoo naman siya. So, doon ako nag-proceed kasi siyempre, dream country ko yan ever since New Zealand, Canada. So, sabi ko, subukan ko, wala namang mawawala. Then, ayun, November 26, actually, Saturday yon. So, nagpunta ako dun sa agency. So, sa mga nagtatanong kung ano yung agency ko, ang agency ko is 21st Century Manpower Agency. Located siya sa Diliman, Quezon City. So ngayon, nagpunta ako doon. So ang dami kong nakita. Doon pa lang sa labas parang gusto ko nang umuwi kasi ako naka isang long sleeve na white lang ako noon. Saka maong na pantalon, tapos naka rubber shoes. Samantalang yung mga nakita ko doon na natanong ko nga kung saan sila, doon nga sila sa interview din. Nagulat ako, mga naka-Amerikana. So, nawalan ako ng pag-asa, parang bumaba yung self-confidence ko noon. Kasi, sila ang gagara ng suot nila black shoes, naka-Amerikana. Tapos, ako naka-rubber shoes, tsaka naka-pantalon lang. So, sabi ko, sige, nandito na rin, tutuloy ko na to. So, that time, yun pala, yung mga naka-Amerikana na yon, yung iba doon, mga engineers, civil engineers. Meron din sila kasing mga nung time na yon may nakasabay kaming operation managers ng hotel dito. Yun nga, kasabay namin siya, isang employer mag-i-interview lang. Then may mga kasabay ako doon sa mga nakasabay ko, kami? Actually 29 ata kami noon. 29 kami na sa sa technical department kasi hiring sila ng building maintenance. Yun pala yung pinunta ko doon, building maintenance. Then sabi ko, susubok na ako. Then, pero mababa yung confidence ko, yung self-confidence ko, napakababa. Kasi, biruin mo, ako lang ata yung hiniram ko pa nga sa kapatid ko yun yung ginamit niya nung sa kasal niya. So, bumaba yung self-confidence ko. Tumatawag yung misis ko. So, sabi ko, kaya ko kaya to? May papasa ko kaya to? So, sabi ko, sige, bahala na. Then, that time, 29 kami na naka-line up. Kasi inauna nila yung operation managers. So, nagpunta ako doon ng 7 a.m. Bali, natapos ako doon, gabi na. Almost 7 na rin. So, tuloy pa rin. Kasi, hindi pala, 29 kami, all in all. Pero may online doon. So, siguro pangatlo ko sa huli or pang-apat sa huli. So, wala na. Napakababa na ng moral ko. Kaya sabi ko, itutuloy ko na rin to kasi nandito na rin naman ako Kasi biruin mo yung mga kasabay ko doon is, mga engineers, tapos may mga masteral, may
Yung iba, apat-apat pa yung NC2, may NC3 pa. Samantalang ako, wala akong NC2. Kaya sa mga ano po dyan, mga aspiring na gustong mag-New Zealand dyan, ano lang, tiwala lang sa sarili, tiwala sa kakayahan nyo. Kasi ako po, ano lang ako, high school graduate lang ako. Wala akong TESDA certificate. Pero meron akong isang maliit na short courses sa electrical nung nasa Doha, Qatar ako. So, yun lang dala ko. Self-confidence na, ano, na kaya ko to kasi marami akong skills. Yun lang yung nasa isip ko na marami akong skills. Kaya ko makipagsabayan kahit mga engineers yan. So, although mababa yung kumpiyansa, pero pagdating naman sa kumpiyansa ko sa skills ko, siguro mababa yung kumpiyansa ko kasi syempre yung pananamit ko, yung kasuotan, yung datingan ko. Pero ano, kumpiyansa ako kasi yung skills na dala ko na meron ako, kaya kong ilaban yun. Then, so ayun, nagtuloy-tuloy. Then, alhamdulillah, sa awa ng Diyos, nung na-interview ako, napakatagal. Napakatagal kong na-interview kasi lahat ng skills ko, bali, inisa-isa ng employer. So, kasi technical ako eh. So, sa technical, sa pagiging technician, then carpentry works, welding works, painting works, masonry, tapos glass and aluminum, pati plumbing. So, sabi ko na yung welding. Pati lahat ng construction laborers, kaya ko yun. Basta, marangal, malinis. Then, isa-isa sa akin ng employer yung kaya napakatagal. Then, nabanggit sa akin ng taga-agency na nakinig dun sa interview na isa ako sa tatlo na pinakamatagal na in-interview ng employer. So, dun pa lang sa skills ko, so, yung parang high moral ako nung sinabi ng employer na ang kailangan kasi nila is yung yung all around, hindi lang electrician, hindi lang carpentero, hindi lang welder, yung kayang mag-multitask. Multitasker ba kung baga. So, sabi ko, nakakataas naman ng moral kasi syempre, marami akong skills na dala eh, marami akong kayang gawin eh. So, yun nga, sabi ng employer sa akin, yun yung hinahanap nila na na kailangan nilang maintenance technician dito sa New Zealand. So, pero merong isang bagay na parang nakapagpakilig sa akin nung sinabi matapos na nga yung interview. So, kasi nga, napakatagal kasi nandun pa yung family. Kasi ang mga taga New Zealand, ang mga New Zealander or Kiwish, parang sila, talagang family oriented sila. So, nakafocus sila sa family. So, bakit kailangan ko magtrabaho? Bakit ano yung reason ko ba't ako mag-New Zealand? So, isa pa rin naman ang reason ko ever since para sa pamilya ko. So, yun, ginagawa ko lahat para sa pamilya ko, lalo ngayon. May asawa at anak na ako. So, syempre, gusto ko maranasan nila yung kahit pa paano, ayaw ko maranasan ng pamilya ko yung mga naranasan ko na yung hirap, yung ultimo, may bibiling kang ganito, di mo mabili. So, naikwento ko sa employer ko yon. Then, isang bagay pa, bago siya nagbitaw ng isang napakatamis na salita, sinabi niya sa akin yung, tinanong niya pala ako kung ilang taon na yung anak ko. Sabi ko, only 2 months. 2 months lang kasi nung baby ko, 2 months old. So, sakto, pag sabi niya, may I see you, baby? So, pag open ko ng cellphone ko, sakto, naka-wallpaper yung anak ko. So, sinabi niya sa akin na that is a good example of a father. Yung parang pinaprioritize niya yung pamilya. So, then meron pa siyang isang bagay na na bago ako tumayo doon sa kinauupuan ko doon sa interview room, may sinabi siya sa akin na nakapagpataas lalo ng moral ko. So, binanggit niya yung we will make your dream come true. So, doon pa lang tumaas na yung moral ko. Pero wala pa namang result kasi 2 days pa bago nalaman yung results. So, ayun, lumabas ako ng nakangiti, nakabungis-ngis, umuwi ako from Quezon City to Pulilan, Bulacan na umuwi ako doon sa mama ko, sa kapatid ko na nakangiti. Kasi syempre, nakakataas ng moral yung we will make your dream come true. So, parang tutuparin niya kung ano yung pangarap ko. So, ayun, after 2 days, akala ko wala na akong pag-asa kasi sabi ko nga, gaya nga ng sabi ko nung una, napakaraming engineers na kasama. Then, ayun, sa awa ng Diyos, nagulat ako. Sabi, hanggang 5 PM, ite-text yung mga pangalan ng nakapasa. Then, 5 PM na, wala pa. So, bago pumasok, siguro 2 or 3 minutes bago pumasok yung alas 6 nung November 28, sorry. Doon, nag-send na sila ng 5 na masuswerte na
nakapasa sa interview. So, pangatlo nga tayo doon, ang inyong likod, si Sana All TV. So, pangatlo tayo doon. 5 kaming na-hire. So, napasigaw talaga ako noon, yung mga kasama ko doon. Talagang nagulat sila. Kasi New Zealand dream country ng halos ng lahat. Kasi dati bihira yung opportunity ng New Zealand Unlike ngayon na maraming opportunity. So, doon na nagsimula yung career ko. So, after that, na yung agency ko na na ako ng documents ko, ng mga requirements ko. So, medyo may mga may mga hassle. Siyempre, gumastos pa rin naman ako. Then, ayun, basta pagkatapos ko matapos yung mga requirements, actually, napakabuti talaga, napakabait ng mga staff ng 21st Century Manpower Agency, lalo na si Sir Rai, si Sir JC, si Sir Ram, Ma'am Marlene. So, sila tinutulungan nila ako sa mga kailangan kong documents para ma-submit ko, maipasa, tinutulungan nila ako na sa employer ng mga kailangan ko. Then, ayun na. So, nagsunod. Siguro tumambay pa ako noon. Kasi hindi pala ako tumambay kasi nagwo-work pa ako as electrician sa KGB. Sa NLEX. So, ayun, mga after nung nung result na yon, nakapag-requirements na kami. So, yung mga kasama ko, sila Kuya Margarito, si Paring John Mar, ayun, nakatanggap sila ng job offer. So, ako wala pa. So, parang wala na akong pag-asa. Then, naghintay lang ako, nagtatrabaho ako, naghintay lang ako, pero syempre, umaasa pa rin ako kasi New Zealand yun Then, ayun, biglang nagkaroon ako ng job offer. So, 3 kaming nagkaroon ng job offer. Sa aming 5, 3 kaming nagka-job offer. Ako, si Kuya Gary, yung kasama ko ngayon, tsaka si John Mar. Nung nagka-job offer kami, in-schedule na kami ng medical. I think January 17 yung medical namin. Yeah. Yung medical namin, sagot namin yun. Yun ang ginastosan namin. So, January 17, nag-medical kami. That time din na nasa clinic kami, sa pinagme-medical namin, nag-chat na yung New Zealand Immigration para sa visa application namin. So, ayun, napakasarap kasi sabay-sabay yung swerte, yung blessings na nagkasabay-sabay, medical na, tapos i-apply na yung New Zealand visa namin. So, pagkatapos nun, tsaka hindi namin nalaman yung result ng medical namin kasi after 2 days, dumiretso sa New Zealand Immigration yung result ng medical namin. So, si New Zealand Immigration na yung bahalang mag-decide kung ano yung result ng medical namin, kung may kailangang ulitin or may problema. So, alhamdulillah, sa awa ng Diyos naipasa ko yung medical. Yun nga lang, dalawa kami ni Kuya Gary na nagkaroon ng visa. Sorry, na 3 kami na nag-medical, na nag-apply ng visa, si John Mar. So, yun lang, masakit lang kasi hindi pa nakasama sa amin si Paring John Mar. Naiwan pa siya kasi dalawa lang kami ni Kuya Gary na dumating yung New Zealand visa. So, siguro around February na yun, first week ng February, dumating na yung New Zealand visa namin. So, ang kasunod ng New Zealand visa, doon na, nagsunod-sunod na, nakapag-pidos na kami, yung mga natitirang requirements, inayos na ng agency, kaya napakabuti ng 21st Century Manpower Agency. Then, pagkatapos nun, after 2 weeks siguro, ayun, nagkaroon na kami ng ticket. So, yun nga, nung February 21, lumipad kami mula Manila, papuntang Hong Kong to dito sa New Zealand. So, nung 22 lang kami dumating dito. So, yun ang naging journey ko dito. So, sa ngayon, nandito kami sa hotel. Actually pala, hindi ko na isabay sa kwento sa inyo. Hotel maintenance ako dito sa New Zealand, sa VR Group Hotel and Resorts. So, alhamdulillah, mababait yung mga employer ko. Mga Indian nationality sila pero New Zealand citizen sila. So, parang dito na sila lumaki. So, they have a lot of businesses here. So, masaya ako kasi marami akong matututunan dito. Then, sa mga aspiring dyan na gustong mag New Zealand, keep going lang, kapit lang, tiwala lang. Sa mga naghihintay ng visa, sa mga kaibigan ko dyan na naghihintay pa ng visa, job order, tiwala lang kayo, tsaka samahan niyo ng dasal. Libre lang ang pagdadasal. Walang bayad pero merong sukle. So, yun pa rin kailangan yung ipagdasal kasi hindi naman lahat makukuha ng madalian, ng biglaan. So, kasi ako marami akong plano sa buhay. Napakarami kong plano, pero siyempre plano ko hindi para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Pero hindi ko alam, meron palang mas better plan si Lord para sa akin. So,
yun, isa ito sa pinakamagandang blessing na nangyari sa akin. Of course, yung misis ko, ang pinakamagandang dumating sa buhay ko. Then, of course, yung anak ko, pinakamagandang regalong natanggap namin mula kay God. Then, ito, yung mga opportunities ngayon. So, masasabi kong sobrang blessed talaga sa kabila ng mga pagsubok. Yung talagang dumating sa point na dapang-dapa, lugmok na lugmok kami din sa Pinas. So, halos walang-wala. So, marami na akong plano kung ano nung naisip kong plano, pero hindi ko alam may better plan pala si God para sa atin. So, ito na yun ngayon. Nandito na ako sa New Zealand. So, pang siguro day 4 ko na siguro dito ngayon. Alhamdulillah, napakaganda ng New Zealand. Napakahirap pumasok pero napakaganda ng New Zealand. Wala kang masasabi. Dream country to ng lahat. Kaya ikaw, kung may pangarap ka, pangarap mo mag New Zealand, tuloy mo lang yan. Kasi ako nga high school graduate lang ako eh. Nakipagsabayan ako sa mga engineer. Wala akong magandang kasuotan na pupunta sa mga ganyan-ganyang interview. Pero yung kumpiyansa sa sarili ko, yung skills. Basta alam mo sa sarili mong may skills ka, may kakayahan ka, kaya mong makipagsabayan, hindi sa salita pero sa gawa. Tuloy mo lang yan. Magtiwala ka lang sa sarili mo, tsaka manalig ka lang sa Panginoon. Kasi lahat naman tayo eh, hindi natin alam yung kapalaran natin. God knows everything. So, ayun lang ang may share ko. Kaya sa mga nagtatanong dyan regarding sa agency ko, yun po, ulitin ko, 21st Century Manpower Agency, located at Diliman, Quezon City. So, sa mga dyan, sa mga gustong comment na lang kayo para ma-send ko yung details ng agency ko, o kaya mag-comment kayo ng email address nyo dito sa video na to, sa ilalagay ko sa YouTube kasi i-upload ko sa YouTube to. So, nagbabaka sakaling maging vlogger. So, yun lang. Malay mo, makatulong. Nagbablog ako. Ibablog ko to para yung kikitain ko nung sakali man, itutulong ko yun. Kasi more than enough na yung yung sahod ko rito eh. So, sa mga tatanong, 6 digits po pala. So, hindi ko muna sasabihin. Yun. So, ayun lang. Sa mga gustong hindi ko alam, hindi naman ako nangangako ng tulong. So, gusto ko lang kayong itulungan ng kahit konti lang na tulong na alam ko. Pero huwag kayong mag-assume. Kasi kayo pa rin ang gagawa ng kapalaran nyo. Si God pa rin ang nakakaalam ng mangyayari sa buhay nyo. So, ayun lang. Mag-message kayo dito. Mag-comment lang kayo ng inyong email. Tapos, i-email ko rin kayo. Then, send nyo sa akin yung resume nyo. So, susubukan kung ako mismo magsisend dun sa mga nag-assist sa akin na taga-agency. Kasi kilala na rin ako, napaalis na nila ako. So, proven tested na sila. So, ayun, email nyo lang ako, comment lang kayo ng email nyo. Kasi maraming nag-PPM sa akin, sa totoo lang, sa message request sa Facebook ko. Maraming nag-PPM kung paano ako naka-New Zealand, anong agency ko, paano naging process ko. So, ito, ayun, sinare ko lang yung process ko. So, ayun, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. So, ayun, binago ko pala yung pangalan ng YouTube channel ko. From You Sana All, ginawa kong Sana All TV. So, sana kahit paano magtuloy-tuloy to. May mga additional naman. Salamat sa mga bagong subscribers. So, ayun, shout out sa mga kumpare ko dyan, lalo sa Doha, Qatar. Kay Alvin Tabora, dyan sa Bicol, si paring Aljon Nieva. Ayun, sa mga kumpare ko dyan, sa mga nagpapa-shout out dyan, yan. Kila kumparing Boss Mark Gel, paring Archie, paring Butch, paring Choy. Oy, kumusta ka na paring Choy? Tsaka paring Dominic. Sino pa ba? Sorry. Paring Raven, paring Alvin. Ayun, mga kumpare ko dyan sa dati kong trabaho sa KGB, sa NLEX. Shout out sa inyo. So, sana magkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama tayo dito. So, mabuhay. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Mabubuhay din ako hanggat gusto ko. Ayun, maraming salamat. Muli, You Sana All. Kung subscribes naman kayo sa channel ko. Tsaka sa Facebook ko, You Sana All pa rin. Pero dito sa YouTube is Sana All TV. So, mabuhay.